asma niya dahilan sa overdose sa droga. Inday Sara Duterte, tinawanan ang balita at nagbitiw ng matinding mensahe. Karma ang umabot sa kanya. Isang matinding eskandalo ang yumanig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo matapos ang pagkakaaresto at pagkakakulong ni Liza Araneta Marcos, na ngayon ay binansagang Tilizatan's. Ang kontrobersyang ito ay nag-ugat sa malagim na pagkamatay ng kanyang kasamahan sa Amerika matapos umanong ma-overdose sa ipinagbabawal na gamot. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding ingay sa social media at nagbunsod ng samut-saring reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga personalidad sa politika. Ayon sa mga ulat, matagal nang iniimbestigahan si Lizatans ng ilang mga ahensya ng batas sa Amerika dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa iba't ibang iligal na aktibidad, partikular sa kalakalan ng droga. Hindi na ito bago sa mga nakakakilala sa kanya, lalo na sa mga nakasubaybay sa kanyang mga koneksyon sa iba't ibang grupo na sangkot sa iligal na transaksyon. Sa pagkakataong ito, mukhang umabot na sa sukdulan ang kanyang pagiging pasaway, kaya naman hindi na siya pinalampas ng mga otoridad. Agad siyang dinakip at ikinulong upang harapin ang seryosong kaso na maaaring magdulot ng habang-buhay na pagkakabilanggo. Sa utos mismo ng dating US President na si Donald Trump, hindi pinayagan si Lizatans na makalabas ng Amerika. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, mayroong matibay na ebidensya na nagsasaad ng kanyang partisipasyon sa paggamit at pagpapakalat ng ipinagbabawal na kemikal. Hindi na siya makakauwi ng Pilipinas upang iwasan ang kanyang pananagutan. Ayon sa mga eksperto sa batas, maaaring maharap si Lizatans sa matagalang pagkakakulong sa Amerika at may posibilidad pang humarap siya sa mas mabibigat na kaso, lalo pat may mga bagong testigong lumulutang na nagdadawit sa kanya sa iba pang iligal na gawain. Hindi maikakailan na ang balitang ito ay nakagulat sa maraming Pilipino, lalo na sa mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos. Marami ang nagdalamhati, ngunit hindi rin maikakailan na may mga natuwa sa kanyang sinapit. Isa sa mga pinakatampok na personalidad na nagbigay ng matinding reaksyon ay si Inday Sara Duterte. Sa isang panayam, tahasan niyang sinabi, "Abay, karma na yan sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa amin, bumalik na sa kanya. Ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay." Ang pahayag na ito ay nagbigay ng matinding alingasngas, lalo pat matagal nang may tensyon sa pagitan ng Duterte at Marcos camps. Sa katunayan, matagal nang kumakalat ang espekulasyon na isa si Lizatans sa mga taong nasa likod ng mga panggigipit at paninira sa pamilya Duterte. Kabilang na ang mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagkatanggal ni Inday Sara sa ilang mahahalagang posisyon sa gobyerno. Bukod sa kampo ng Duterte, nagbigay rin ng reaksyon ang ilang eksperto sa politika. Ayon sa kanila, hindi ito simpleng kaso ng droga, kundi isang malinaw na indikasyon ng pagbagsak ng isang makapangyarihang personalidad sa politika. Ito ay isang napakalaking dagok hindi lamang kay Lizatans, kundi sa buong pamilyang Marcos. Isa itong mensahe na kahit gaano ka makapangyarihan, hindi ka maaaring makatakas sa batas, ani ng isang political analyst. Samantala, ang pamilya ng nasawing biktima ng overdose ay patuloy na nananawagan ng hustisya. Ayon sa kanila, hindi sapat ang simpleng pagkakakulong ni Lizatans. Dapat umano itong panagutin hindi lamang sa kasong may kinalaman sa droga, kundi pati na rin sa mga iba pang posibleng krimen na kanyang ginawa. Marami rin ang nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na huwag siyang tulungan sa kaso nito. Kung nagawa niyang lumabag sa batas sa ibang bansa, wala tayong karapatan na ipagtanggol siya, ayon sa isang mambabatas. Ayon sa ilang malalapit kay Inday Sara Duterte, matagal na nilang hinintay ang araw na ito. Anila, matagal nang baluktot ang ginagawa ni Lizatans, kaya't hindi na nakapagtataka na ito ang kanyang sinapit. Para sa kanila, ito ay isang matagal nang inaasam na katarungan, lalo na't matagal na umanong namamayani ang mga maling gawain ni Lizatans na sa wakas ay nabigyan na rin ng kaukulang aksyon ng batas. Dahil sa pagkakakulong ni Lizatans, maraming taga-suporta ng Duterte family ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at pagsang-ayon sa naging desisyon. Sa iba't ibang social media platforms, makikita ang samut-saring reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagsasabing ito ay isang malaking tagumpay para sa hustisya, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang patunay na hindi maaaring abusuhin ang kapangyarihang hawak ng sinuman. Sa Twitter, trending ang hashtag na Justice for Duterte,
kung saan libo-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta at paniniwalang nararapat lamang ang sinapit ni Lizatans. Marami rin ang nagsasabi na ito ay isang babala para sa iba pang opisyal na maaaring gumagamit ng kanilang posisyon at impluwensya para sa pansariling interes. Para sa kanila, ito ay isang patunay na ang batas ay umiiral at may kakayahang papanagutin ang sinumang lumalabag dito, anuman ang kanilang estado sa lipunan. Habang patuloy ang usapin sa pagkakakulong ni Lizatans, patuloy din ang pagbabantay ng publiko sa kung ano ang susunod na hakbang ng mga otoridad. Ano ang magiging epekto nito sa politika? Ano ang magiging